Matagal ng sepulturera si Masha. 15 anyos pa lang siya mula nang mamatay ang ama ay siya na ang pumalit sa pwesto nito bilang tagapaglinis ng sementeryo. Ngayon ay 28 na siya at wala pa ring nabago sa buhay niya. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya't nanatili siyang sepulturera. Hindi naman niya iyon ikinakahiya dahil marangal ang trabaho niya at wala siyang tinatapakang tao. Katatapos lang ng undas noon kaya abalang-abala si Masha sa paglilinis ng sementeryo bandang hapon nang bigla siyang makarinig ng umiiyak na bata. Kinabahan siya. Hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng takot. Ang pumasok agad sa isip niya ay baka multo dahil wala naman sigurong makakaiwan ng anak doon. Pinakinggan niyang mabuti ang munting pag-iyak. Tila batang babae iyon. Nagpalinga-linga siya. Sinundan ang posibleng pinanggagalingan ng mga paghikbi hanggang sa dalhin siya ng pandinig at mga paa sa dulong bahagi ng sementeryo kung saan naroon ang puntod na hindi na nadadalaw. Nakasiksik doon ang isang batang babae na nakasuot ng puting bestida. Napatingala ito sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. Ang takot ay napalitan ng awa ni Marcia sa bata na sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang. Mukha naman itong hindi multo. Humakbang siya palapit dito. Tinanong niya kung bakit ito umiiyak at nasaan ang kasama nito. Walang sinagot ang bata sa mga tanong ng dalaga. Sa halip ay takot itong tumayo at kumapit sa palda niya. Dinala muna ni Marcia ang bata sa bahay niya na nasa loob din ng sementeryo. Nilinis niya ang madungis na katawan nito at saka pinakain. Matapos nitong kumain ay sa kanya ito inusisa. Ngunit lahat ng tanong niya ay walang sinagot ang bata maski isa. Nanatili lang itong tahimik. Dahil dito ay nagpasya si Marcia na dadalhin na lang niya ito sa barangay. Baka kasi hinahanap na ito ng mga magulang. Ngunit kung kailan naman aalis, palabas na sila ng bahay at hawak na niya ang kamay ng bata, ay saka naman biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sira pa naman ang payong niya. Walang mapagpipilian ang dalaga kundi hintayin ang pagtila ng ulan. Kaso gabi na ay hindi pa rin ito tumitila. May bagyo pa yata. Pinatulog na lang ni Marcia ang bata sa tabi niya at nangakong bukas ay hahanapin nila ang mga magulang nito. Nakadama ng kaluwagan sa dibdib ang dalaga nang yumakap sa kanya ang bata habang nakapikit na ang mga mata nito. Kaya naman naisipan niya itong kantahan ng pampahimbing ng tulog kasabay ng mahihinang pagtapik-tapik sa hita nito. Kinabukasan, sikat na ang araw nang magising si Marcia. Naghanda siya ng almusal na sinangag at itlog habang natutulog pa ang bata. Nang magising ito ay agad niya itong pinakain. Matapos iyon ay inayanan niya itong umalis para makapunta na sila ng barangay. Ngunit ayaw lumabas ng bata sa bahay. Tumingala ito sa nakakasilaw na sikat ng araw. Pagkatapos ay umatras sa loob ng bahay na tila natatakot. Lumuhod si Marcia sa harap ng bata at tinanong ito kung ano ang kinatatakot nito. Umiling lang ang bata, ngunit wala pa rin lumabas na kahit anong salita mula sa bibig nito. Hindi alam ni Marcia ang gagawin niya sa pagkakataon na yon. Muli niya kinausap ang bata. Sinabihan ito na maghintay muna roon. Siya na lang mag-isa ang pupunta sa barangay para sabihin na nakapulot siya ng bata. Baka kasi nag-aalala na ang mga magulang nito. Pinili na niya ang bata na huwag lalabas dahil delikado sa isang paslit na gaya nito ang magpagala-gala sa labas. Tumayo na si Marcia at akmang tutunguhin ang pintuan. Ngunit bigla na lamang pabalyang sumara ang pinto. Napaatras ang dalaga. Takot niyang nilingon ang bata na matamang nakatitig lang sa kanya. Hindi siya sigurado kung ito ang may gawa niyon o hangin lang. Muli siyang humakbang palapit sa pintuan. Subalit muling gumalaw ang pinto. Nagbukasara ito na tila ba ayaw siyang paalisin. Patakbong lumapit at yumakap sa kanya ang bata. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hinayaan na lang muna ni Marcia na muling magpalipas ng gabi sa kanyang bahay ang paslit. Nang gabi ring iyon, napabalikwas ng bangon si Marcia sa narinig ng mga kaluskos mula sa labas. Maingat siyang lumapit sa bintana at sumilip. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita ang isang lalaking nakatayo sa harap ng bahay nila. Sa likod nito ay ang marami pang nakatayo ng mga lalaki at mga babae. Nakakatakot ang mga itsura nila. Mukha silang mga aswang maliban sa lalaking nasa harapan. Kasunod niyon
ay ang malakas na katok sa bahay na tila magigiba na ang pinto. Sa takot ay dali-daling ginising ni Masha ang bata. Kinarga ito at nagmamadaling tinungo ang kusina. Sa kusina ay may maliit na bintana na matagal na niyang hindi binubuksan. Nanginginig ang mga kamay na tinanggal niya ang harang niyon. Nang matanggal ang harang sa bintana ay kinuha ni Masha ang garapon niya ng asin at binitbit iyon sa kanilang pagtakas. Binaybay nila ang madilim na sementeryo. Nagsumuot sila sa makikitid na daanan sa hanay ng mga puntod. Ngunit maya-maya pa ay hinarang na sila ng lalaking aswang. Halos himatayin si Masha sa takot. Agad niyang itinago sa likod niya ang bata. Akmang aatakihin sila ng mga aswang na nagsulputan mula sa iba't ibang panig ng sementeryo nang biglang lumabas ang bata sa likuran ni Masha at umaktong lalabanan ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapagtantong ang batang babae na kanyang pinoprotektahan ay isa rin palang aswang. At ngayon ay ito naman ang pumoprotekta sa kanya mula sa mga kalahi nito. Sa isang kumpas ng lalaking aswang ay huminto ang mga aatake. Lumuhod ito at sinuyo ang batang babae na lumapit sa kanya. Lumapit naman ang batang babae at yumakap sa kanyang amang aswang. Pagkatapos ay lumapit ito kay Masha. Hindi man nagsasalita ay tila nais nitong ipakilala ang dalaga sa kanyang ama. Nanginginig na inabot ni Masha ang pakikipagkamay ng lalaking aswang. Nagpasalamat ito sa pansamantalang pagkupkop ng dalaga sa kanyang anak. Umalis daw ang bata upang hanapin ang ina na kamamatay lang. Hindi nito matanggap ang maagang pagpanaw ng nanay nitong aswang. Ngunit ngayon na natagpuan na ang anak ay sinabi ng lalaking aswang na kukunin na niya ito at iuuwi sa kanila. Sinabi din ng lalaking aswang na ang kanyang anak ay sadyang hindi nakakapagsalita. Matapos sabihin iyon ay nag-alisa na ang mga ito at naiwang nakatulala si Masha. Mahigpit ang hawak sa garapon ng asin at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hindi pa rin siya makaalis sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung may isang oras ba siyang nanatiling nakatayo sa gitna ng madilim na sementeryo. Nang mga sumunod na araw ay nanatiling balisa si Masha. Namimiss niya ang batang babaeng aswang na hindi man lang niya nalaman ang pangalan. Ngunit kasabay din ito ay nakakaramdam siya ng takot kaya hindi niya alam kung gusto ba ulit niya itong makita o huwag na lang. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng kanyang pinagkainan, ay nakarinig siya ng mahihinang katok mula sa pintuan. Tinanong niya kung sino ito, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sa halip ay nagpatuloy ang pagkatok. Humawak siya ng patalim at kabadong binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang batang babae kaya ikinubli niya ang hawak na patalim sa kanyang likuran. Maayos na ang bihis nito at nakangiti sa kanya. Mula sa gilid ay nagpakita rin ang ama nito na nakangiti rin sa kanya. Sinabi ng lalaki na gusto siyang makita ni Thea. Ito pala ang pangalan ng bata. Tinanong siya ng lalaki kung maari ba silang tumuloy. Unti-unting nawala ang kaba ni Masha at unti-unti ring sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi bago pinatuloy ang mag-ama. Nang makapasok na sila sa loob ay sinara na niya ang pinto. Dito na nagsimula ang isang magandang pagtitinginan sa pagitan ng sepulturera at biyudong aswang. Dahil ang bata ay labis na nagustuhan ang dalaga na gusto niyang maging ina. To God be all the glory.